B310AS938. So, tuturo ko po sa inyo kung paano magamit ito sa Smart, Token Texan at dito. Now, ito yung mga gamit na kakailanganin po natin. Step 1 po, buksan natin yung ating router. So, kailangan po natin yung makuha yung info ng MAC, LAN MAC. So, makikita nyo po diyan sa inyo, naka-indicate yung pinaka-IME dun sa likod. Pero, kailangan natin pasukin yung LAN MAC. Nasa loob po ito ng router. So, para ma-access po natin yung router, type po natin 192.168.254.254. 192.168.254.254. Enter po natin yung user, password, yung default po niya. Mas sinasuggest ko po na naka-reset po ng default yung ating router para hindi po kayo malito. At yung reason po kaya natin kinukuha yung info na to kasi ibabalik po natin to sa router later on. So, tandaan nyo po yung lahat ng info na yan, i-save nyo po sa Word o kaya sa Notepad. Now, nandito na po tayo sa ating router. Ang gagawin po natin ngayon, advanced settings, pipiliin po natin yung info, hanapin natin yung LAN MAC. So, nasa device information po yon. So, ayan po siya. Wala po ito sa labas ha. Wala po sa labas yung LAN MAC na to sa likod ng router. So, nasa loob po ito. Yung isa-save po natin to. No? At pagka-save po natin sa kanya, proceed tayo sa ang susunod po nating step, i-disassemble natin yung ating Globe broadband. So, tanggalin po natin. Make sure na matanggal po natin. Dalawa lang po yung sa labas na tornilyo. So, kailangan po natin ng pangtulak. Kahit po yung mga pick, pwede pong gamitin. Yan. Kung meron kayong tool sa cellphone, mas maganda po. Ayan. Tulak nyo lang po. Ganyan lang po siya buksan. Sungkitin nyo lang po unti-unti para hindi masira. Now, tornilyo pa po yan o may tornilyo pa po sa loob. Ayan, nakita nyo po. Yung isa po, dun sa pipihitin natin yan. Ito yung pinaka-lock nung sa board. Yan. Kung kayo po ipasmado, gumamit po kayo ng guantes ha. Rubber na guantes. Now, ito po yung likod. Ito yung indicator na ito po ay version A. Pag version A po, sa firmware mamaya, papakita natin yung may sticker ay yung firmware ng version A ang ilalagay po natin. Pag version B po, walang sticker na ganyan. Next step po, step 5, piprepare po natin yung USB cable natin. Ulitin ko po, ang gagamitin lang natin ay white, black, at saka green. Yung red hindi po natin kailangan. Pwede po kayong kumuha sa mga sirang mouse. Meron po yan. And then pwede rin po sa keyboard o kaya yung mga charger natin. Pwede rin po, yung loob po niyan ay meron pong kulay nung wire na yan. So, para po sa tutorial na ito, ginamit ko yung sirang cable ko po. Ayan po. Now, kakat po natin yung edge gamit po ng nail cutter. Bakit po nail cutter? Kasi masyado pong manipis yung wire nito. Mas madali pong ipang-cut yung nail cutter. I-rotate lang po natin ng konti at saka natin nahaltakin parang cutter. Yan, rotate nyo po. Then, hatak. So, parang cutter po ang function niya. Huwag nyo lang po isasagad. Now, kung meron po kayo ibang paraan ng pang-cut, wala pong problema. As long as makat nyo po ng tama yung tatlong wire. Ulitin ko po, hindi po kasama yung red. Hindi po natin siya isasama sa pag-soldering ng wire. So, yung black, white, saka green lang po ang kailangan natin. Yung 5 volts po kasi yung red, hindi naman natin kailangan ng supply. Now, step 7 po, ito po yung itsura nung paghihinanga natin. Napansin nilagyan ko po ng color code, white, green, black. Makikita nyo po, yung 4 na butas po yung nasa taas, doon yung gagamitin, yung maliit. Doon nyo po ipapasok yan, ihinang po natin. Hinang nyo, baling nasa taas po, yung sa red hindi natin ihihinang. Yung ihihinang lang natin yung sa tatlo. Now, kapag natapos na po kayong maghinang, just in case na maihinang nyo na po siya ng tama, make sure na wala pong maging grounded na connection ha. Ayan, pag natapos na po, yan po ang itsura niya. Yung tatlong butas sa baba. I-on nyo po siya gamit yung, minsan, ang gamit po natin, tweezer, ano po, pag sinaksak nyo po ito, importante na yung router, isasaksak nyo po, naka-ground tong tweezer o kaya gumamit po kayo ng tinatawag nating wire. Yan po yung step 8. Dapat po kasi i-ground natin para ma-read siya as data cable. Pag hindi po umilaw, safe po siya, successful po. Okay? Now, i-install naman po natin yung ating drivers.
Step 10 na po tayo. Install po natin yung drivers. Yung dalawang drivers po nato, ADB drivers saka Huawei drivers. Hindi nyo pa po ipa-plug yung USB cable sa computer. Install po muna natin yung drivers. Antayin lang po natin. Sandali lang naman po ito. Magba-black screen po yung inyong mga computer. Antayin nyo lang. Mag-install po ng drivers yon. Now, habang nag-install po tayo ng drivers, wag po kayong kakabahan kapag nagba-black yung screen nyo. Normal po yon sa pag-install ng driver. Yung dalawang binanggit ko po, ang i-install. Press any key po, ibig sabihin tapos na po yung pag-install. Pag na-install na po yung drivers, yung dalawa na yon, step 11 po tayo. Right-click po natin yung ating mic computer or this PC, yung device manager. Bubuksan po natin yung device manager natin para makita natin ports. Now, ipa-plug po natin ngayon yung ating USB cable na ginawa, yung nakahinang po sa ating router. So, pag plug nyo, makita nyo, madidetect na siya. Dahil naka-install na rin po yung driver, madidetect na po niya yung Huawei na router. Okay po? Now, minimize po natin. Ang susunod na step po natin gagawin, ito na, ay gagamitin po natin yung B310A. Raran po natin as administrator kasi yung may sticker po yung ating router, ipi-firmware na po natin siya. Mag-aantay po tayo, patiently wait. Medyo matagal-tagal po ito. Antayin lang po natin. Ayan, kapag lumabas na yung press any key to exit, indicator po iyan na tapos na yung ating pagpa-flash. Turn na po natin yung router natin. Now, i-desoldering po natin yung ating mga isinolder. So, babalik po natin yung ating broadband sa kanyang case. Now, pagkabalik po natin yung ating broadband sa ating case, ang next step po na gagawin natin ay tapos isasaksak din po natin uli yung ating broadband, kamukha nung ginagawa natin pag ginagamit natin siya. Plug nyo po. And then yung LAN, ilagay nyo po. Tapos connect po natin siya sa ating PC. Through LAN. Now, ang gagawin po natin ay step 17, turn on po natin yung telnet. Para mabuksan po natin yung telnet, punta po kayo ng control panel. Tapos, yung sa add remove, piliin nyo po yung turn on, turn off features. Tapos, hanapin nyo po yung telnet.
Yan, apply nyo lang po yung changes, close. Yan. Ibabalik na po natin yung info. So, yung kanina po na sinave natin sa Word saka sa Notepad, ito na po yon. So, ang gagawin po natin, kakopy natin yung IME, copy nyo po. Tapos, ipe-paste natin siya. Copy, ipe-paste natin dito. Nakita nyo po yung nasa loob na yan. Maging maingat po kayo. Saktong-sakto po dapat yan. Paste. Hanggang sa lahat po nung info. Hanggang serial number. Kakopy nyo rin po. Dahan-dahan lang po. Huwag kayong magkakamali. Dapat wala pong... Kakopy din po natin yung SSID. And then, yung Wi-Fi key. Copy. And then, paste po natin. Nagko-control C po ako, hindi ko lang pinapakita sa inyo ha. Pero pwedeng right click, saka paste po. Depende po sa discarding nyo. Nagko-control C po ako ha. Control C and then ipe-paste ko po dun sa may... Papalitan nyo po yung sa B319 ng DAS. Hindi po kasi binabasa yung underscore ha. Uhuli na natin. Copy po natin yung landmark. And then, ang gagawin po natin ngayon, susunod na step ay ililipat na po natin yung info ng ating router. Paano po natin gagawin yon? So, may makikita po kayo na puti.exe. So, ikiklik po natin yon. By the way, right-click nyo po run as administrator. 192.168.8.1. Yan na po yung access ng router natin. Tandaan nyo po yan. And then, telnet. Click nyo po yung telnet. And then, open. Now, pag nabuksan na po yung sa may telnet, yan, buksan din po natin yung nasa notepad. Take note po. Ipapasok po natin tong nasa may notepad natin. So, yung kinapi-paste natin kanina. So, ikakopy ko po ng buo. Right-click. Close ko po yung ibang hindi natin kailangan para hindi kayo malito. Yung may kasamang command, kakopy natin lahat. Right-click, copy. So, importante po ito. Pag ipe-paste po natin dun sa may telnet natin o sa puti, hindi po siya Control B. Dito nyo lang po ikakopy Control C. Tapos, pagdating po ron, right-click ng mouse. Right-click po ng mouse, mape-paste na po siya. And then, press Enter. Tapos, copy po yung susunod. Ganun po uli. Ulitin ko po. Right-click, Enter. Tapos, right-click, copy. Tapos, right-click nyo po yung screen, Enter. Yan, okay po. Tapos, highlight nyo po uli, copy. Tapos, right-click po sa puti, paste na po ang equivalent nun. Copy po uli, right-click, tapos enter. Combination po yun ha. Tandaan nyo po, right-click, highlight, tapos po, copy, tapos right-click po para ma-paste, tapos enter. Highlight, tapos po copy, Control C, tapos right-click, enter. Tapos yung panghuli po na dalawa. Copy. Right-click. Ang gagawin naman po natin ay bubuksan natin yung ating broadband. So, tapos na po tayo magbalik ng information doon sa ating broadband. Close na po natin. Yan. And then, close na rin po natin itong ibang mga info natin. Now, step 19 po tayo. Configure po natin ng router. Type natin 192.168.8.1. Yan na po yung router configuration natin. So, sa una, tatanungin po tayo na mag-input ng default username saka password. So, admin na po ang gagawin ko rito. Ibig sabihin, we have the full admin access. Login po tayo. Now, pagka-login po natin, click nyo po yung next. Next lang po uli. Pag i-enterin po ulit tayo ng password, kailangan po natin mag-change. So, papalitan po natin yung password. Yung current i-enter natin, yung admin, tapos papalitan po natin yung bago. Dapat po, strong. Sasuggest po niya, hindi po pwede yung dating password, papalitan natin. And then, apply nyo po. Finish po natin. Antayin lang po natin siya. Now, pag na-apply na po natin yan, ayan na po, yung ating pong Huawei, hindi na po Globe ang nakalagay na logo. Huawei na siya, yung original talaga, at open line na po siya.